Minsan talaga alam nyo may mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin alam kung gaano tayo kalakas hanggang sa pagiging malakas na lang talaga ang choice na natira sa atin mga mi. Lagi nating isipin na kahit minsan unfair na yung buhay sa atin ay may mga bagay talaga sa buhay na hindi na natin kontrolado kahit ano yung gawin natin. Ngayong gabi mga mi ay napakasimple nga lang nitong ulam na lulutuin ko para sa aming hapunan. Meron nga pala ako ditong chicken thigh na imamarinade ko lang gamit lamang ang mantika, asin, paminta, oregano, paprika, onion powder, garlic powder, at pati na nga rin chicken stock mga mi. Pagkatapos mga mi ay hinalo ko na nga rin ito para talagang mag-well combine itong mga ingredients na nilagay ko dito sa chicken. At habang busy nga ako dito sa kusina ay nire-ready naman ni Afam si James dahil meron nga siyang swimming lesson ngayong hapon. Anyways mga mi, nung ma-well combine na nga itong mga ingredients dito sa chicken ay imamarinade ko lang ito. At tamang-tama nga dahil pupunta naman kami sa swimming lesson ni James habang nakamarinade itong chicken. Dahil sa paraan na to mga mi ay mas lalong sumasarap nga at nanunuot talaga yung lasa ng chicken kapag namamarinade natin ng mga higit 1 oras. Alam naman nating mga mi na busy nga talaga ang araw nating mga nanay kaya mas maganda nga talaga na meron tayong magandang time management. Anyways mga mi, pagkatapos kong ang i-marinade itong chicken ay inilagay ko muna ito sa fridge bago kami umalis. 20 minutes drive lang naman yung ida-drive namin kaya nga umalis kami ng 5 o'clock pa lang dahil 5:30 nga ang swimming lesson ni James. Medyo naging matakutin nga kasi itong si James sa tubig kaya nga few months ago ay in-enroll namin siya dito sa kanyang swimming lesson kahit once a week lang. Mas maganda nga ngayon mga mi dahil nagkakaroon na nga siya ng confidence at nawawala na nga yung takot niya sa tubig. Anyways mga mi, pagkatapos ng swimming lesson ni James ay agad naman nga kaming umuwi at syempre diretso agad ako dito sa kusina. Sakto nga mga mi, 1 oras nang nakamarinade itong chicken kaya nga nilabas ko na ito sa fridge pagdating namin sa bahay. At niready ko na nga rin itong aking air fryer dahil dito ko nga ito lulutuin mga mi. Pero kung wala nga kayong air fryer ay pwede naman sa oven. At kung wala kayong oven ay pwede naman yan sa kawali. Anyways mga mi, 15 minutes each side nga lang naman yung pagluluto na ginawa ko dyan sa 180 degrees Celsius. At dahil 6 na piraso nga itong aking chicken thigh at 4 nga lang yung kakasya sa air fryer kaya yung 2 ay lulutuin ko na lang dito sa kawali. Dahil nga kung hihintayin ko pang maluto yung nasa air fryer ay talagang matatagalan ako at malilate na nga yung dinner namin. Kadalasan nga kasi mga mi, 5 o'clock ng hapon ay nasa kusina na nga ako at nag-uumpisang magluto. Dahil matagal nga talaga akong nagluluto dito sa kusina at minsan nga mga mi, inaabot talaga ako ng 2 oras. Anyways mga mi, habang hinihintay ko ngang maluto itong chicken ay gumawa naman ako dito ng salad. Pwede na nga rin kaming bumili ng ready-made na salad sa shop pero mas gusto ko nga talagang gumagawa para fresh. Para sa akin kasi mas maganda talaga na gumawa ako ng sarili kong salad dahil mas marami nga mga mi. Yung sa packet kasi ay kunting-kunti lang at hindi talaga yan kakasya sa amin. Pero mga mi, kapag ganitong recipe nga ng chicken ang niluto nyo, ay pwede nyo naman yan iulam sa kanin. Nagkataon lang kasi na nandito si Afam sa bahay kaya naisipan ko na nga lang magsalad at nagluto na nga rin ako ng chips dito o kaya french fries natin kung tawagin. Alam nyo ba mga mi, kahapon pa nga talaga ako walang lakas at walang gana na magluto. Dahil kahapon nga ay pumanaw at iniwan na kami ng lola ko dyan sa Pilipinas. At first time nga talaga nangyari sa akin to mga mi. Yung mawala yung mahal mo sa buhay tapos malayo ka at wala kang magagawa at hindi ka makauwi. Yes mga mi, ang sarap ng buhay sa ibang bansa. Pero ito talaga ang pinakamasakit na nangyari sa akin dito. Sobrang sakit mga mi, pero sabi ko sa sarili ko, kailangan kong magpatuloy na magpakatatag para sa pamilya ko dito. Minsan talaga alam nyo may mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin alam kung gaano tayo kalakas hanggang sa pagiging malakas na lang talaga ang choice na natira sa atin mga mi. Lagi nating isipin na kahit minsan unfair na yung buhay sa atin ay may mga bagay talaga sa buhay na hindi na natin kontrolado kahit ano yung gawin natin. Piliin pa rin natin palagi na maging positibo at maging malakas pa, matatag para sa pamilya na kasama natin ngayon. Anyways mga mi, pagkatapos nga namin ni Afa maghain ay kumain na rin kami dito ng sabay-sabay. At hanggang dito na nga lang din ang aming mini vlog for tonight. Thank you so much for watching and see you in our next vlog. Bye!